nag-shoot kayo sa Japan, meron ba kayong hindi makakalimutang experience habang nandun kayo? Pwedeng nakakatawa, nakakatakot, makakagulat, or whatever. Julian, you first. Naman direct, hindi naman ton yun. Kinabahan kami, baka walang mag-direct sa amin. Sabi niya, nai-ER daw siya. Ang saya ng shooting namin nito. Ang hirap tuloy mamili ng isang... I think one of the memorable sa akin would be yung nakakita kami lahat finally ng cherry blossoms in the duration of filming in full bloom. So, I was really excited about that day. And also because I think, yun na rin yung kinukunan namin nung araw na yun, yung mga naging happy memories namin ni Woody. So, yeah. Yeah, that part. Kagamiyama. Yeah, that was a beautiful day. Ang ganda nga nun yung day na papunta kami dun sa Akigayama. Dun sa park. Parang nakikita namin na unti-unting lumalabas yung colors nung... At saka first time ko kasing makakita ng cherry blossom. Lagi ako pumunta ng Japan pag December, parang ganun. So, buong biyahe kami, parang nag-bloom lang siya ng unti-unti. Tapos yung peaceful kasi sa Saga, hindi siya katulad ng Tokyo na ang daming naglalakad, ang daming high-rise building, yun, mga maliliit na bahay. Sobrang peaceful, sobrang parang in touch ka with nature. Kaya, ganda-ganda kami sa cherry blossom. Direk, pwede mo i-share yung nabanggit kami na na-ER ka. Ano yung kwento doon? Kasi diabetic ako type 2. So, of course, I need my meds. Kaso, nagkulangan ako ng bilang ng dinala na gamot. So, nung nandun ako, parang kalagitnaan ng shoot, naubusan ako ng gamot. Pero sabi a few days lang naman, hindi. Parang nung last day namin, hilo-hilo na ako, nagsusuka na ako, tapos, naging okay naman, pero after 2 more days, ayun, na ER na ako. So, ayun lang naman, buhay pa naman ako nakauwi. So, lesson learned sa akin yun na magbilang kasi ng gamot. Saka kagandahan yan, hindi niya agad sinabi sa amin na kulang yung gamot niya. Nalaman na lang namin nung, ayun na, nahihilo na siya, nandiyan na. Yung mga last few shots, yung DOP ko na yung nag-direct. Pero host naman, okay naman nangyari. So yun, buti naman ang okay ka. And for my last question, about dun superpower na pwede mong hawakan ng tao, malalaman mo kung sasaktan ka niya o magiging masaya ka sa kanya. Given a choice, sinong tao yung gusto niyong hawakan para malaman niyo kung magiging masaya or masasaktan ka sa kanya? Julia, ikaw? Di ba ang hirap? Yung wala pa sa life namin or nasa life niya na? Yung nasa life niyo na pwede niyong hawakan anytime. Shucks. Saka pwede mong hawakan anytime. Kasi I mean, nag-e-exist na sa buhay niyo Correct. yung mga choices na ito. Ipili lang kayo ng isa. Ang hirap naman, no? I-give up ko na lang yung ability. Ayoko. Ang hirap. Parang kasi diba, mas maganda yung hindi mo alam eh, ma-feel mo na lang yung lagi kang nasa present, yung nandito, now, yung gano'n. Na, ang hirap eh, kapag ka may gano'n ka kasi nga magiging guarded ka masyado, hindi mo ma-experience yung life. Eh gano'n ang buhay eh, di ba? Pero for sure, kung may ganun kayong power, I'm sure maku-curious kayo at gagamitin niyo yan, di ba? So, wala talagang choice. Baka sa ano na lang, I feel like the people now na nasa life namin, baka sa future na lang gamitin, yung mga magpapasok pa lang sila, itatry mo na. Huwag na yung ngayon, kasi I feel like yung mga nasa paligid namin, that stood the test of time. Kumbaga parang napatunayan ng loyalty and parang good naman para sa amin. So parang masaya naman tayo, no? Oh. Pag pipirma ka ng kontrata, ayun, hawakan Oo, mo. hawakan ko na ako. Parang just bring me more plans. Mga ganun siguro in friendships and in work siguro in the future. Kung may ganun lang ability. But for now, parang wala naman siguro.